Hello pong muli, kamusta po ang lahat? Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat sa masulok po ng mundo. Tayo na hando mga kababayan, mga katambay, sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik na naman po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong likod. Ito po, umpisa na po natin mga katambay. Itong mainit na balita at pinag-uusapan po sa Senado po mga katambay. Ito po, talagang buhay na buhay po at talagang yung sinasabi pong sikat na sikat, lalo po sa sinasabi daw po ng ating mga kabayan, yung trial by publicity po. Nangunguna raw po dito ang Senadora Risa Hontiveros. Komentuhan po natin ang kaganapan dito po kay Pastor Kibuloy. Sinagot na po niya ang mga paratang po ng mga nag-aakusa sa Senado, yung mga witnesses ni Senadora Risa Hontiveros. Dininay niya po lahat ang akusasyon. Ito po kasama po ang mga child abuse o sexual abuse mga tambay. Sexual abuse at marami pang ibang paratang. Pakinggan po natin at komentuhan po natin. So ngayon po, dadako na po ako kay Apollo Kibuloy. So, Mr. Kibuloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito. At marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Miss Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, yung Chair, tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po sa tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po. more or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So, Marami na rin po palang miyembro ang grupo po. Ito pong Kingdom of Jesus Christ, mga katambay, ni Pastor Kibuloy. Marami na po palang miyembro, 7 million, mga katambay. Ito po, pagpatuloy po natin. Ano ko lang po, marami na po palang miyembro. so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga minor de edad? At ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakarap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa department. Yun naman po pala, Senadore. Meron palang isang naghain ng kaso. Pero, dinismiss na po ng korte sa Davao. Tapos ngayon, binuksan po muli at dito na po humingi daw ayon sa inyo sa DOJ, mga tambay, di ba? At ngayon, bakit po parang nahihinaan po kayo sa korte ng Pilipinas po yata? Yun lang po napansin ko, mga tambay. Mukhang nahihinaan kayo sa justice system natin at kailangan po ang trial by publicity na ginagawa po ginagawa po yata natin sa Senado. Mas magaling po ba ang isang Senadora Risa Hontiveros lalo sa paglitis ng mga kaso o sinasabi niyong pinagbibintangan? Dahil wala pa pong hatol ito bintang pa lang po di ba? Kailangan ipatunayan po muna ito. Kasi pagka trial by publicity,
nangyayari po diyan huhusgahan na po ng yung kung ano po ang nangyayari ng trial diyan. Antimano po huhusgahan na po natin yung isang akusado riyan. Di po ba may korte ang lupa? Sinasabi may batas po tayo sa lupa. Di ba? Na kailangan po sa batas ay kailangan po ng matibay na ebidensya, Senadora. Kaya po dito po sa nakikita po ni Kamanong, kailangan nyo na po itundalin. Napakarami po dahil nga po mayroon po rito mga sexual abuse. Ito po usapin po ito, mga sexual abuse kung talagang ito po ay may katotohanan. Madali pong patunayan ito kung talagang meron pong matibay na katotohanan at makukulong po ito. Kung ito po talaga ay matibay dahil sexual abuse po ito Di ba? Napakatagal na panahon pong pagkakakulong ito. Kung ito po ay totoo, mga katambay. Kaya kailangan pong patunayan. Di ba? Hindi po yung sa Senado. Puro sa Senado, di ba? Kasi komento na inyong lingkod. Kasi pagka sa Senado saka sa Kongreso, hindi kasi yung tamang proper forum, parang pag-aaksaya ng pera ng bayan. Kasi hearing ka ng hearing diyan at sinasabi mo parte ng legislation 'yan o sinasabing parte ng Senado 'yan dahil nga pwede silang gumawa ng batas o magbalangkas ng batas. Di ba? Pero napakarami ng batas. May mga batas na tayo sa child abuse o sinasabing sexual abuse. Di ba? Pati nga yung child abuse, may batas na tayo dyan. Di ba? Kaya nga nahatulan ng child abuse yung isang congressman di ba? Ng convicted na po ng child abuse. Ito po sexual abuse. Meron na rin po itong batas. Kumpleto na. Ano pa kayang batas ang gagawin ng isang senadora? Siguro, ang gagawin mong batas talagang lagyan na rin ng batas ang mga reliyon. Yung mga reliyon na, ilalagyan mo na ng batas. Marami ka na ipagbabawal sa mga reliyon. Yun siguro. Di mo ba? Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Yulia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Yan po, yung testimonya po na banggit. Ano po yun? Ibang lahi po yun Kung mapapanood po natin, nasa YouTube naman, meron po nagpatotoo na ibang lahi na naging miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy na yun nga, meron daw pong naganap na pang-abuso dito po sa ibang lahi. I think ito pong babae na ito. Yung sinasabi po ni Risa Hontiveros, isa pong Ukrainian. Taga-Ukraine po yata, mga katambay. Kaya nga po ito po sinasabi ko, korte ang tamang po nito. Idiretso na sa korte. Makakatipid pa ang taxpayer. Makakatipid pa. Napakalaking gastos po kasi ang mga hearing ng hearing, yung trial by publicity na po ang lumalabas. Nasasayang po ang pera ng taxpayer. Pero ang lunduri naman yan, ang dulo rin naman, dadalhin pa rin sa korte Kaya nga po, puro pangwawaldas lang po nakikita ng taong bayan. Nasasayang ng mga pera. Samantalang napakarami natin dapat gawing programa sa kahirapan, di ba? Kasi yung problema ni Pastor Kibuloy, korte po ang makakapagsolusyon po niyan. Korte, hindi po Senado. Ang Senado po, iba po ang trabaho ng legislative. Di po ba? Ang legislative kailangan po makatulong. Makatulong din po sa problema ng bayan, problema ng mamamayan. Di po ba? Pagdating po sa mga kaso na po, sa mga sinasabi pong katulad po niyan, yung kay Pastor Kibuloy, napakaraming pag-aabuso. Korte po ang tamang forum po, ang proper forum po niyan. Di po ba? Hindi po tama hindi po tatama kay Senadora Risa Hontiveros yan. Dahil una-una, hindi naman po abogado ang senadora. Hindi po abogado ang Senadora Risa Hontiveros. Sa pagkakaalam po ni Kamanong. Di po ba? Pero parang mas magaling pa sa abogado. Mas magaling pa sa mga huwes at mas magaling pa sa mga judges. Nagtatanong lang po si Kamanong. Sa aking paningin ay kabaligtaran, ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso
sapagkat ito'y mga kriminal na mga allegations. At ito ay Tama po si Kay Buloy. Hinahamon niya na nga dahil ito po may party ng kriminal. At ito po mabigat na paratang. Kaso ang gusto niya, haharapin niya ang kaso. Dahil nga hinaharap niya na yung kaso, yung binuksan pong kaso sa Davao, ay hinaharap niya po. Yun po isa po yon. Ngayon, ito po, napakarami po nitong tinatrial ni Senadora Risa Hontiveros. Dapat diretso na ito sa korte. Ilang hearing pa kaya ang gagawin nito, mga tambay? Ilang kayang sinasabi po ng mga Pilipino pangwawaldas po ng pera ng bayan dito sa ginagawa pong trial by publicity lang po yata, mga katambay, para po yung exposure, kasama po ang media exposure, mga katambay, na parang napakagaling mong suubod ka ng galing na politiko. Politiko ka na, huwes ka pa, judges ka pa, abogado ka pa. Di ba? Parang marami na pong pwede ikabit po na talagang katangian ng isang senadora, mga katambay. Ibang klase po. para maging fair, ay maghain po sila mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil Lagi na lang ini-interrupt ni Risa Hontiveros, Para bang pag hindi niya nagugustuhan yung sagot ni Kibuloy, ini-interrupt niya. Di ba? Parang ayaw niya pagpaliwanagin itong si Kibuloy. Basta siya, para bang ang lumalabas para mo kinukontrol. Gusto mo kontrolin. Pag hindi, pagka nararamdaman mo na, ang Kibuloy ay nagpapaliwanag, i-interrupt. Ini-interrupt na agad ng isang senadora ang Kibuloy. Talagang doon pa lang makikita mo na yung ginagawa niyang trial by publicity. May pagka-bias, di ba? Dapat yung yung nag-aakusa, pinagsalita mo ng pinagsalita na hindi mo ini-interrupt. Dapat pagsalitaan mo rin nang hindi mo ini-interrupt si Kibuloy para maging fair. Yung ginagawa mong trial by publicity na sinasabi ng mga Pilipino. 'Di ba? Parang napansin lang ni Kamanong, hindi nagiging fair. Napakarami po kasing sinasabi pong witnesses na pinagsalita po. Dahil mahaba po ito Pinagsalita po ni Senadora Hontiveros. Hindi niya po ini-interrupt. Pagdating kay Kibuloy, kakapiraso pa yung pinapaliwanag. Ini-stop niya na at parang gusto nang baguhin agad yung itinatanong. Ibang klase. Wala nang demokrasya pagdating kay Kibuloy. Wala na yung pagiging freedom niya. Yung kanyang speech and expression. Ano bang klase to? tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Miss Valdewesa at ni Yulia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Yung mga adults po, Ganun din. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi po. at lifestyle Wala pong ng KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at Pero yung pagpapalimos na sinasabi po, 'di ba? Parang nakikita naman natin, hindi naman po tinatawag ng church 'yun 'di ba? Pangkaraniwan, sumasampa nga sa mga jeep, sumasampa sa mga bus. Tapos makikita mo sa mga naglalakad, 'di ba? Dala-dala po ang salita ng God, 'di ba? Na parang humihingi po ng pledge, tulong, 'di ba? Pero iba pong termini kasi yung namamalimos. Kasi yung mga namamalimos, diba, pagka ikinabit mo yun yung mga talagang kailangan ng tulong, di ba? Napakahirap ng kalagayan sa buhay, yung pamamalimos. Pero po itong iba pong termino po ang tawag kasi sa mga ganitong religious, di ba? Mga religious
na humihingi po ng tulong o pledge dito sa kanilang palaganapin, di ba? Ibang may termino na pagdating sa reliyon, di ba? Palalaganapin o palalawigin, ang salita ng Diyos, di ba? Kailangan po siyempre pagka gusto mong palaganapin ang salita ng Diyos, kailangan mo ng pera din diyan, di ba? Kasi kailangan mong bayaran ng mga expenses, di ba? Yung sinasabing ngayon international technology na ang ating bayan, ang ating mundo. Kailangan mo na po magbayad ng internet. Kailangan mo na rin magbayad ng mga satellite, di ba? Kaya pera po ang kailangan diyan. Kaya yung sinasabi po ni Risa Hontiveros, parang hindi magandang termino pagdating po sa reliyon, yung pamamalimos, di ba? Meron pong ibang termino yan Kasi iba po kasi yung sa religion saka sa government, di ba? Sa state, di ba? Separate po kasi yun Meron pong ibang terminong tawag, di ba? Inano ko lang po, komento ko lang po mga katambay. Pwede naman po yung salagin o kontrahin yung sinabi ni Kamanong. Komento ko po yun. Sa mga miyembro nyo, halimbawa yung parusang dry fast. Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po... Polisiya ng... Yun nga po sinasabi ko, di ba sinasabi ko, Senadora Hontiveros, isa po kayong politiko. Dapat po, inalam nyo muna. Kasi nga, di po ba, meron po kasi nga separate ang state, ang religion. may polisiya rin po kasi ang religion, katulad po nung samahan ni Pastor Kibuloy, meron pong polisiya yung kanyang religion parang hindi nyo po yata alam yon yung separate ng state sa religion. Ngayon, yung state po may mga rules po, di ba? May batas ng tao. Dito naman kay Kibuloy, siyempre po, yung pinaiiral naman nila, yung ipinangangaral nila na nasa Bible, di ba mga katambay? Para bang itong trial ni Senadora Hontiveros kailangan iikot lang sa kagustuhan niya, mga katambay. Yung kung ano yung gusto niya mangyari do sa kanyang trial by publicity. Yun lang yung gusto niyang marinig dito kay Pastor Kibuloy. Kaya delikado si Pastor dito pagka ganito ang magta-trial sa'yo, mga katambay. Sa mga sinasagot mo pa lang, mismo na yung tumata yung huwes, ang kalaban mo Di ba ba? Yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, yan, tama. Yung separation of church and state. Separate. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung... Tama yun, kasi mahirap din kasi mag-fasting kung pipilitin mo. Kasi, di ba? Yun yung sinasabi ko si Senador Diba? Iba kasi yun may separate yung religion at di ba, ang state, ang batas ng tao. At ito, nabanggit po na talagang parang pinalalabas yung fasting parang isang parusa po yata ito. Dito kay Pastor Kibuloy sa kanyang mga miyembro. Pero kay Kamanong, di ba, kasi yung fasting medyo mabigat yan, lalo kung may karamdaman ka. Hindi mo pwede ipilit sa taong may karamdaman yung fasting kasi hindi ka kakain dyan. Kaya nga fasting, paano kung may sakit ka, diabetes, at marami ka pang sakit, maliban sa diabetes, pwede ka ba mag-fasting nun? Di ba? Magkakaproblema ka nun. Kaya may katwiran ni si Kibuloy voluntary yan. Hindi mo pwedeng implement mo yan parang batas. Di ba? Maraming matotodas yan. Di ba? Yung sinasabi ni Kamanong. Di ba? Isip nung modus na Modus. piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa. Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to tama po, i-invoke niya yung usapin na yun. May karapatan po. Kasi usapin na po pala sa korte yun.
Yung sinasabi po ni Risa Ontiveros na kung gustong manatili sa ibang bansa, lalo sa Amerika, Canada o anuman na tumatanggap ng mga sinasabi maging citizen ka ron, ay kailangan mo siyempre pong magpakasal, lalo kung ang pakakasalan mo isang citizen na ng bansa na kung saan mo gustong manatili, di ba? At kahit yung sinasabing hindi magkakilala, mga tambay, di ba? Yan yung tinatawag na fixed marriage yata tawag dyan, di ba? Yung iba dyan, nagpapabayad pa, di ba? Usapin na pala sa korte yan. Pero dahil nga kailangan ng trial by publicity po, yata, ng isang senadora Risa Ontiveros, kailangan niya kalkalin yan. At para ipamuka at sinasabing malaman ng taong bayan. Di ba? Dahil nga kailangan ng exposure. Dahil may plano po yata ito tumakbong presidente ng Pilipinas, mga tambay. Kaya kailangan pong, napakarami niya pong gawin para po maging sinasabing mas higitan niya pa sa kanyang kagalingan ang isang Sara Duterte, mga tambay. Di ba? Silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Hindi naman pala. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. Pero boses niyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? Pwede rin yun. Mayroon ding kasi technology na ngayon, di ba? Yung mga AI, napapalitan na nga ang boses, naiiba na ang boses, di ba? Pati itsura, nababago na sa teknolohiya po natin ngayon. Kaya kailangan po talaga doon, expert, di ba? Lalo kung yung paratang mo, ito po kasi paratang ito Dahil nga ang naharap dito, yung pagkatao ng Kibuloy, di ba? Dahil napakarami pong, marami pong dinalang witnesses ang senadora, ang ang ginagawang trial po ng Senado sa panguna po ng Chief Justice po yata nila ron, si Risa Ontiveros sa Senado, yung kanyang trial. Talagang sumasagot naman po ang Kibuloy, mga katambay. Baka nga naman yung kanyang boses ikinakabit lang doon. Dahil nangyayari naman po talaga yan. Totoo naman po yung sinabi ni Kibuloy. It appears na parang boses ko, pero hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to, malakas ang AI. Tama. At sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. Alright. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinukup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane? I invoke my right to remain silent. Ayan. Tama rin naman yung ginagawa ni Pastor, di ba? Dahil hindi naman hukuman ito yung ginagawa ni Senadora Risa Ontiveros, di ba? Sa tingin ni Kamano, komento ko, parte din ng pamumulitika ito Napakarami po palang hawak na sinasabi po mga testigo ni Senadora Risa Ontiveros. Pero ayaw pa niyan dalhin talaga sa korte, mga tambay. Kailangan pa niya ng trial by publicity. Kaya, mga tambay, di ba? Kaya po ito si Pastor Kibuloy, kasi puro kasi hindi korte, hindi ito ang tamang proper forum, di ba? Yung Senado. Para diyan mo litisin yung napakabigat po kasi mga paratang ito Ito po sexual abuse po ito
Marami pong sexual abuse at pang-aabuso nga po at sari-sari po, pati po yung sinasabi yung mga punishment, di ba? Mga tambay. Kaya ibang klase po itong trial na ito, mga tambay. Issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yes. Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan eh. Invento lamang. O yan, mga tambay, narinig po natin. Wala pong mangyayari eh. Di ba? Nagtanong po na nagtanong, i-revoke lang din naman yung dahil nga ang tamang pag-usap po sa mga ganito pong akusasyon, puro sa korte po ito eh. Kaya po ang nangyari po rito, pag-aaksaya lang din po, nasayang ang pera ng taxpayer dito sa ginawa pong pag-iimbestiga na ginagawa lang po yatang trial by publicity ni Senadora Risa Hontiveros. Wala rin naman pong saysay. Nag-imbita ka na nag-imbita riyan. Di ba? Napakarami mong inimbita na sinasabi mong testigo na nag-aakusa kay Pastor Kibuloy. Pero yung pera na nasayang, parang in-expose mo lang na wala rin naman mangyayari doon sa exposure mo. Di ba? In-expose mo yung sinasabi mong kasamaan. Napakasamang tao ni Kibuloy. Pero hindi rin naman ikaw ang huhusgar yan. Korte pa rin at kailangan din ng korte na mangalap ng matitibay na ebidensya. Hindi po kakatigan ng korte yung ginawa mong trial by publicity, Senadora Risa Hontiveros. Di po ba? Kaya po nakakalungkot lang po. Palibasa hindi naman nila pera yung ginagastos sa Senado. Pero kung pera lang ng senador yon, pera ni Senador Risa Hontiveros, personal money niya, hindi niya gagawin yon. Hindi siya magta-trial kasi una-una hindi naman siya korte. At kung sinasabi naman ng senadora, komento na inyong lingkod, na karapatan nila mag-imbestiga dahil kailangan po nila ng sinasabing legislative sila, makagawa sila ng batas o bagong batas na naman. Sobra-sobra na nga tayo sa batas. Yung karamihan nga sa batas natin, napakarami, hindi na nga natin sinusunod yung ating mga batas. At dito po sa mga ganito mong usapin, lalo sa sexual abuse, napakarami na po natin batas dyan. Di ba? Ang sinasabi nga ni Kamanong, maniniwala pa ako sa inyo para hindi po maging trial by publicity lang po ginagawa nyo kay Kibuloy dahil napakaselang pong usapin ito. Di ba? Kung ang gagawin nyo po dyan, gagawa po kayo ng batas. Yung batas na sinasabi ni Kamanong na lahat ng mga politiko na naakusahan pa lang, hindi pa nahatulan ng korte, wala pang conviction, wala pang convicted, hindi na pwedeng tumakbong kahit anong posisyon sa gobyerno. Hindi na pwedeng kumandidato. Gawin nyo na pong batas yan. At yung isa pang batas na kailangan po para po rin sa inyo, na kailangan po magkaroon na ng batas para sa lahat ng mga politikong tatakbo. Yung mga nagpaplano pa lang at yung mga politiko na nakaupo sa bansa, magkaroon na po ng batas para sa drug test. Yan po ang kailangan ng mga Pilipino. Pero po ito, trabaho po ito ng korte Trabaho ng korte ito. Ginagawa nyo lang pong sinasabing trial by publicity, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang po. Isa na naman po yatang pagwawaldas ng pera ng bayan, pero wala rin naman mangyayari. Pinapahiya mo lang din si Kibuloy. Hindi ka rin naman sasagutin ni Kibuloy ng dahil hindi naman korte yan. Alangang si Kibuloy sa lahat ng tanong mo sumagot na tama ka, Senadora. Tama ka, Senadora. Lahat ng sinasabi mo, lahat ng bintang mo sa akin, Senadora, tama. Ganun po ba gusto nyo marinig kay Kibuloy? Di ba hindi rin? Dahil nga may batas po tayo. Dahil nga kung yan po ay pag-uusapan sa korte, hindi po pwede yung sinasabi nyo dyan, Senadora,
na lahat ng bubukas sa bibig niyo paniniwalaan ng isang judge. Hindi po. Kahit po trial by publicity po kayo araw-araw diyan, hindi rin po yan makakatulong kung wala rin pong matibay na ebidensya kayo isasampa doon po kay Pastor Quiboloy. Ngayon po, yung mga sinasabi niyo po mga testigo, kailangan na po humarap sa korte yan. Mag-file na po ng kaso. Tulungan niyo po. Yun na lang po ang gawin niyo, Senadora. Kung talagang napakaraming kasalanan ng Pastor Quiboloy, di tulungan niyo yung mga testigo. Suportahan niyo. Pati yung nagrereklamo po na nagkaroon po ng sinasabi pang-aabuso, yung sexual abuse, pauwiin niyo po yun at suportahan niyo po. Di po ba? Yun po ang tama. At korte lang po ang makapagsasabi rin po kay Quiboloy na talagang siya ay napakarami niyang ginawang kasalanan dito po sa mga pinagbibintang po natin. Lalo po sa isang senadora na talagang gigil na gigil. Gigil na gigil po kay Pastor Quiboloy, mga katambay. Hindi po tinantanan kahit po nasa korte na, may usapin na sa korte, talagang hindi po tinatantanan at talagang nangangalap pa. Talagang nangangalap pa ang isang senadora na talagang huwag lubayan si Quiboloy, mga katambay. Nangangalap ng napakaraming testigo. At pati yung usapin po sa ibang bansa, I think Estados Unidos, ay gusto pa rin pong panghimasukan ng senadora. Ganito po katindi ang isang senadora, mga katambay. Pati yung umiiral na at nagiging usapin na po ng korte doon po sa Amerika yata. Yung sinasabi po ng senadora na yung pagiging parang fixed marriage na sinasabi po. Di ba? Na para manatili ang kanyang miyembro sa ibang bansa. Gusto pa rin pong ipasagot ng isang senadora, Risa Hontiveros, mga tambay. Ganun po talaga Dahil nga po, ang isang Risa Hontiveros hindi naman po abogado. Kaya po, hindi rin niya po, parang hindi niya rin na... Kaya siya napupulaan di ba? Na yung kanyang ginagawang trial, napaka, nagiging aksayado lang po. Di ba? Dahil alam na, yan naman po yung mababalita. Di ba? Bakit kailangan pa hearing ng hearing sa Senado? Yan naman po, puputok naman po sa media yan. Lahat po, yan kung yan ay totoo, dinala nyo po sa korte, mababalitaan din po ng mga Pilipino yan na sinampahan po ng kaso ng mga sinasabing mga accused po ng rape, di ba? Yung Quiboloy, di ba? Yung mga pang-aabuso niya sa kababaihan, lalo sa kanyang miyembro, di ba? Yung mga sexual abuse. Di ba? Bakit kailangan sa Senado pa? Sayang di ba? Yung lagi ko inuulit, sayang ang pera ng taong bayan na pwede pang gamitin sa iba na dapat po kapaki-pakinabang. Dahil meron po tayong korte Sana po wala tayong korte at sa Senado lang po dapat tapusin ang mga kaso. Hindi po Hindi po magtatapos sa Senado ang usapin po, lalo po sa mga ganitong issue. Ang magtatapos lang po sa Senado, yung mga panukalang batas nila. Di ba? Yun lang po ang matatapos dyan at kailangan pirmahan pa ng presidente. Di ba? Para maging batas. Pero pero yung mga ganitong kaso na usapin na may mga mabibigat, di ba? May mga pang-aabuso at kung ano-ano pa. Pero yun nga po, sayang na sayang yung perang ginagastos yan. Milyon po ang ginagastos yan. Bawat hearing, milyon. Mga katambay, hindi po papel, hindi po dahon ang ginagastos yan. Pera po ng taxpayer yan. Kaya po dapat tanungin din natin ito Tanungin din po natin si Senadora Risa Hontiveros kung ano naman po ang nagagawa niyang tulong sa mahigit 100 milyon. 100 plus, 100. More than 100 million po ang mga Pilipino sa ating bansa. Ano po ang nakapaki-pakinabang naman po nagagawa niya? Kasi ito hindi kapaki-pakinabang po ito sa mga Pilipino. Yung ginagawa niya po mga trial by publicity po yata, hindi po nakikinabang ang mga Pilipino rito sa ginagawa niya. Dahil usapin po ito sa korte Ano pakinabang natin dito? Kahit si Kamanong, ano pakinabang ni Kamanong dito? Kung may mga aligasyon pala si Quiboloy na ganito, korte po ang magpapasya dyan at magpapatotoo na talagang makasalanan si Quiboloy. Di ba? Ang dapat trabahuhin at tanungin natin dito, ano na po ang napakinabang namin sa inyo bilang taxpayer? Taxpayer po kami.
Ano pong naitulong nyo? Nabigyan nyo na po ba ng solusyon ang aming mga sweldo na maitaas man lang, maging batas? Nakontrol nyo po ba para maging batas na makontrol nyo na ang mga oligarko, ang mga may-ari ng kuryente, tubig? Di po ba? Halos lahat, pati nga airport nakakaproblema ng mga Pilipino. Parking lot pa lang 3 doble na itinaas. Di po ba? Meron po ba tayong mga solusyon doon sa mga nagpapasweldo po sa atin ng mga taxpayer, Senadora Risa Hontiveros? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kasi napakatagal nyo na po, Senador. Hindi lang po kayo 6 na taon dyan. Nanalo pa kayo. Di ba? Baka mahigit 10 taon na kayo riyan. Di ba? Ano po ang napakinabang namin sa inyo? Maliban po sa puro public o sinasabing trial by publicity. Nakinabang po ba kami? Dumami po ba man lang ang aming mga trabaho na po pwedeng pasukan sa bansa natin? Di po ba? Nakatulong po ba kayo na napakalaki? Saka napakaraming nagugutom at nagmamahalang mga bilihin. May mga solusyon po ba tayo riyan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi po ang nangyayari pong solusyon. Yata ang ginagawa po natin puro pamumulitika. Pamumulitika ng pamumulitika. Pagkatapos ni Kibuloy, babalik naman sa Duterte yan. Naglagay tayo ng mga senador. Naglagay tayo ng senador para lang mamulitika, hindi para magtrabaho sa mga Pilipino. Ganyan po nangyari sa ating bansa. Naglalagay lang tayo. Ang dapat nyong imbestigahan, isama nyo sa investigation nyo, Senadora, kung talagang kayo'y napakahilig mag-trial dyan sa Senado, bakit hindi nyo kalkalin yung ginawa po ninyong pinagkaisahan po ninyo ang mga Pilipino? Yung ginawa nyo pong batas. Di po ba? Yung ginawa nyo pong bill, yung pag-revise po ng bill ni dating Senador Lacson. Di ba? Yung mga inyong MOOE. Di ba? Yung mga inyong extraordinary expenses. Ang ginagawa lang po nyo, yung liquidation nyo by certification lamang. Bakit hindi nyo po imbestigahan yan? At yung mga corruption po, bakit hindi nyo po imbestigahan yan? Inaantay po namin yan Inaantay po ng mga Pilipino yung gagawin nyo po imbestigasyon. Dito po, yung mga imbestigasyon nyo po, iniintay po namin. Yung flood control po, 5,500 yan. At yung mga ginturaw po, hindi nyo ba imbestigahan yan? Marami daw po nawala, tunilada. At yung issue po ng Pangulo, di ba? Kritiko po kayo ng Pangulo, di po ba? Di po ba? Parang natatandaan po ng mga Pilipino po yata, isa rin po kayo sa mga gustong magpahukay. Kasama po si dating senador po yata, Kiko Pangilinan, na gusto rin po ipahukay ang dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Di po ba? Noong mga panahon na, di ba? Napakarami po nito. At kamusta na rin po ba yung issue sa Lotto? At lalo-lalo na yung issue sa PhilHealth. Senadora, kamusta na po yun? Di ba? Wala po ba tayong mga investigasyon doon? Senadora, di ba? Yung Maharlika Fund, napakarami po na namin gustong malaman na investigasyon at napakahilig nyo po mag-imbestiga. Pero pagdating po sa kapakanan ng taong bayan, wala po kami nakikita investigasyon po sa inyo. Puro sa politika lang po kayo naaasahan ng taong bayan, pamumulitika. Pero yung korupsyon, na napakarami ng korupsyon, magta3 taon pa lang ang bagong Pilipinas, kayo po'y number 1 kritiko. Napakatagal nyo na pong kritiko ng mga Marcos. Nagmamarcha pa kayo. Ayon po sa inyo yan. Pero ngayon, nagtataka po kami, Senadora. Nagtataka po si Kamanong. Bakit po kaya? Bigla po kayong bumait. Bumait po kayo sa mga Marcos po yata ngayon. At ni isa, ni katiting, ni galamok, ni gakulangot. Wala kayong nakitang korupsyon na dapat imbestigahan sa gobyerno po ng bagong Pilipinas nila. Senadora, nagtatanong lang po si Kamanong. Napaka-agresibo pa natin mag-imbestiga sa mga Duterte, sa Kikibuloy, at marami pa. Meron pa kay Rocky yan, meron pa kay Guo, meron pa kay Tebes yan, meron pa kay Bantag yan. Pero pagdating sa interest ng taong bayan, pera ng taxpayer, wala tayong nakikita investigasyon dito.
Mga katambay, oposisyon ito. Di ba mga oposisyon ito eh. Kasama po ito nila Coco o yung isang Pimentel. Coco Pimentel, mga oposisyon, pero walang oposisyon sa Senado ngayon. Nagtatanong lang po si Kamanong, mabuti pa si Vice President, nakikita niya laganap na korupsyon ang ginagawa ng gobyerno. Pero kayo, wala, mga bulag. Natapalan na rin po ba kaya tayo? Mga tamay, nagtatanong lang po si Kamanong at taong bayan. Wala pong nababalitaan sa Senado na hinihiring po ang mga perang bilyones. Lalo po yung pinaputok ng Vice President. Meron po siyang papel doon. May dokumentado po yun. Yung ginawa po ng 2 tao sa kanyang departamento na hinawakan, ang DepEd. Ilang bilyon po yun, Senadora. Yung nilagay po ng 2 tao ron, ilang bilyon. Doon po sa proposal budget ng DepEd. Dinagdagan. Wala po tayong investigasyon doon. Anong klase po tayong sinasabi nyo pong kayo ay makabayan? Galit na galit kayo. Lalo sa sinasabi nyo katulad po nito, Kiki Buloy. Hanggang Kiki Buloy lang po ba tayo ganyan? Na talaga agresibo sa trial by publicity. Pero pagdating sa gobyerno na kabilang kayo ron, nada lang, bulag, pipe, bingi. Ganun po ba? Idinagdag lang po natin to. Kasi, napaka-agresibo pong mag-imbestiga ng isang senadora sa lahat po ng issue, lalo sa mga Duterte at dito kay Kay Buloy. Lahat ng nakapaligid sa Duterte. Gustong-gusto niya i-trial o hihiring. Pero ang gobyerno natin ngayon, napakaraming Pilipino nagtatanong ano na nangyari. Pati ang Maharlika Fund. Ano na nangyari sa Maharlika Fund? Di ba? Ang gagaling nyo mag-imbestiga, mag-hearing, mag-trial by publicity. Mga katay, nakakalungkot lang po. Muli po, si Katambay Manong, magtanong din po kayo. Mga katambay, magtanong din po kayo sa senadora. Tanongin nyo rin po kasi agresibo po itong mag-hearing, mag-trial sa Senado, mga katambay. Tanongin din po natin lahat ito. Hindi nyo po ba sisilipin ang korupsyon ngayon sa bagong Pilipinas nila para po mabunyag din? Di po ba? Nakakalungkot lang. Ibang klase na po ngayon sa ating bansa. Kampi-kampi na po yata ngayon, mga katambay. Pagdating po yata sa bagong Pilipinas, wala nang oposisyon, mga katambay. Ang mga oposisyon, yung sinasabing oposisyon daw sila, meron din po pala, no? Nagtatanong lang si Kamano, may katapat din po palang presyo kaya? Nasa tamang presyo rin po kaya ang pagiging oposisyon sa ating bansa? Hindi kaya ganon? Nagtatanong lang si Kamano. Kasi yung mga oposisyon napakatagal na po itong kritiko ng mga Marcos, lalo po ang Senadora Risa Hontiveros. Kritiko po yan. Di ba? Yung grupo ng liberal, di ba? Grupo ng yellow at pink, di ba? Saka mga aktivista, galit na galit po sa mga Marcos yan. Pero ngayon, yun nga naagulat. Nasa tamang presyo lang po kaya? Mayroon po kayang, ang pagiging oposisyon, ang pagiging aktivista, ang pagiging anti-Marcos. Di ba? Nasa tamang presyo kaya? Mga tambay, nagtatanong lang. Muli po, si Katambay Manong po, nagpapasalamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga gusto po ng ating, syempre po, mga nagko-comment, like, share, and syempre po, subscribe. Maraming salamat po. Sa muli po, mga katambay, ingatan nawa po tayong lahat. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.